Ang matagal ko ng tanong, yan po ay matagal ko ng tanong. Okey, ito po yung aking tanong. Ang tanong ko sa Panginoon mga kapatid, "Panginoon, hindi ba puwedeng maging kagaya kami ni Noah, na nung kinausap mo siya, nakita ka niya, nakausap ka niya, narinig niya yung tinig mo, nalaman niya kung ano yung eksaktong sukat, nalaman niya yung dapat niyang gawin, ito yung dapat kong puntahan. Panginoon, puwede bang kausapin mo ako, kausapin mo kami ng specific para hindi na rin kami, magwa-wonder kung tama ba yung aming lalakaran?" Nage-gets niyo yung gusto kong sabihin mga kapatid? Puwede bang Panginoon kagaya ni Abraham na kinausap mo talaga siya at sinabi mo sa kanya na magkakaanak ka, pumunta ka rito, wag kang pupunta dun, magtanim ka dito. Alam niyo yun, yung specific yung itinuturo sa kanila at nasusunod nila ang Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, yung kanilang mga pinaniwalaan sa Panginoon ay kanila talagang naranasan at nasaksihan. Hindi ba puwede na yung pakikipag-usap sa'tin ng Panginoon ay kagaya ni Joseph 'no, the dreamer? Yung po mga characters na pinag-uusapan natin ay matagal na ho natin napag-usapan at napag-aralan 'no, sa ating pong mga sessions. Hindi ba puwedeng maging kagaya ni Joseph, the dreamer, na nakakapanaginip kami at yung panaginip ay eksakto, detalyado? Para alam na alam namin, Panginoon, yung gagawin namin bukas, alam namin kung ano yung ipaghahandaan namin. Kasi Panginoon, ang meron lang kami, patotoo ni kapatid, kaya sige, gano'n na rin yung panghahawakan ko. Hindi ba puwede, Panginoon, kausapin mo rin kami directly? Nage-gets niyo mga kapatid yung tanong ko? Puwede bang maging kagaya ni Moises na merong burning bush kaming makikita tapos dun mo kami kakausapin na, "Moises, isusugo kita, pumunta ka sa Egypt, gan'to ang gawin mo." Panginoon, puwede bang ganyan din yung pakikitungo mo sa'min? Hindi namin naririnig yung tinig niyo. Yan yung tanong ko. Hindi ba puwede na kausapin tayo ng Panginoon gaya ng ginawa niya dun sa mga Bible characters nung unang panahon na napag-aralan natin? They obeyed the Lord, they succeeded, pero ang difference kasi nun sa kanila, yung iba sa kanila nakita nila ang Panginoon, yung iba sa kanila kinausap directly ng Panginoon. They heard the voice of God. Kaya yung pananampalataya nila sa Panginoon ay kanilang napanindigan. Bakit? Kasi obvious yung pangungusap ng Panginoon. Tayo, ano po yung meron sa atin ngayon? Amen? Marami tayong nagiging tanong tuloy na, "Lord, eto na ba yun? Ako ba yung kinakausap ko?" Halimbawa, nag-sermon si pastor o si Kuya Rael nagbigay ng message, "Lord, ako ba yung tinutukoy dun? Lord, akin ba yung promise na yun?" But we don't have that specific message. 'Di ba mga kapatid, sobrang bihira tayong maka-receive ng message na na masasabi talaga nating, "Para sa'kin yun." Amen, kasi aminin natin nalilito tayo kung yung bang pangako na panghahawakan natin ay para ba sa atin, o yung bang mensahe na sasabihin natin, "Ay, parang nagre-rema sa'kin yung word." Or nalilito ba tayo na, totoo bang nagrema sa'kin yung word o dahil gusto ko lang yung narinig ko? Or baka itong iki-claim ko sa prayer ko at yung uulit-ulitin ko sa prayer ay baka hindi naman kalooban ni Lord, baka gusto ko lang. Kaya minsan, in our prayer life, we are looking for a specific answer, a specific promise. Gusto natin yung hindi na tayo malilito, hindi na tayo mag-aantay, kasi natatakot din tayong mabigo. Amen. Yun yung tanong ko mga kapatid. And then finally, isang gawain po namin, napakasimpleng fellowship lang. Ang sagot sa aking tanong mga kapatid ay, ito yung sinabi sa akin ng Panginoon, na yung mga characters na binanggit ko po sa inyo kanina at marami pa na pwede talaga tayong banggitin na sana ganun din yung pagkilos ni Lord sa akin. Those Bible characters had God's voice or even saw God. 'Di ba?
talagang narinig nila yung tinig ng Diyos o yung iba sa kanila nagpakita mismo ang Panginoon sa kanila. Hindi man yung actual niyang katangian, pero gumamit ang Panginoon ng mga object at talagang napatunayan nila, ay, Diyos yung kumakausap sa akin. But we now have the Bible, His very word. Alam mo yung sinabi sa akin ng Panginoon, okay, they had me. They had my voice, they had my miracles, no? Yung as in obvious na talagang ako yung gumagawa. Pero sabi ng Panginoon, sa panahon natin ngayon, ang meron tayo yung kanyang salita, the Bible. At yung Bible, mga kapatid, nandun yung mga stories, nandun yung mga teachings na gusto ng Panginoon paniwalaan natin. Parang ganito, mga kapatid. Sila Abraham, yes, nandun yung tinig ng Panginoon, specific. Nung kinausap niya si Noah, na paggawa niya ng arko, andun ng Panginoon, specific niyang sinabi. Pero, si Noah, nalaman ba niya yung kay Abraham later on? Si Abraham, nalaman niya ba yung kay Jesus Christ later on? Kasi hindi naman sila magkasabay na nabuhay eh. Si Joseph ba, nalaman niya yung tungkol kay Jesus Christ? Nalaman ba ni Joseph yung mga pinagaling ni Jesus Christ, yung bulag na nakakita, yung pilay na nakalakad, yung 5,000 lalaki na pinakain ng Panginoon gamit lang yung 5 tinapay at 2 isda? Wala sila nun. Amen? Wala sila nung meron tayo. Again, ulitin ko, mga kapatid, ang tanong ko sa Panginoon, Lord, pwede bang maging kagaya ako ni Abraham? Pwede bang kagaya ako ni Moises? Na nakikita kanila, naririnig kanila, nararanasan nila, may apoy silang nakikita, may nakita nilang bumababa yung apoy mula sa langit. Pwede bang ganun din yung pakikipag-usap mo sa akin para alam ko yung dapat kong gawin? Pero sabi sa akin ng Panginoon, yes, they had those experiences. But now, you have the Bible. Kasi yung nangyari sa kanila, mababasa natin lahat sa panahon natin ngayon. Amen? So, sinabi sa akin ng Panginoon, mga kapatid, ngayon, kung sinabi ko sa Biblia na nababasa nyo ngayon, ang sabi ko doon ay pinahintulutan ko na ito yung kwento na mababasa ninyo. Okay, balikan natin, mga kapatid, yung isang talata sa Bible sa John chapter 21 verse 25. Subalit marami pa ring ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, sa palagay ko kahit sa sanlibutan mismo ay hindi magkakasya ang mga aklat na isusulat. So ibig sabihin, mga kapatid, pumili ang Panginoon ng ilan lang sa mga ginawa niya na maisulat sa Biblia na babasahin natin. Okay, narinig nyo na to sa akin. Bakit kaya hindi lahat ipinasulat ng ating Panginoon? Pumili lang siya nung mga kwento at mga turo na maririnig natin. Naniniwala ako, mga kapatid, maybe pa kapag pag sinulat pa ng Panginoon, baka tayo na yung ma-overwhelm, malito. Naniniwala ako, kaya piling-pili na yung nababasa natin. Kasi, mga kapatid, sapat na yon na pwede nating paniwalaan. Sapat na yon para magkaroon at maranasan din natin, maybe higit pa sa naranasan ng mga taong kinausap niya, specific. Specific yung word, specific yung instruction, at even yung kanilang experience ay hindi matatawaran ng experiences natin. But ano yung wala sila na meron tayo? Nasa atin ang Biblia, nasa atin ang salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya we now have the stories and the teachings that God wants us to believe in and hold on to in hope. Amen? So, mga kapatid, pansinin niyo, kung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita na hilingin mo ang lahat ng kailangan mo sa pamamagitan ng panalangin, ask anything in prayer. At kung sinabi ni Jesus Christ na kapag humihingi ka, paniwalaan mo na tinanggap mo na daw yung pinagpe-pray mo, then tatanggapin mo. Mga kapatid, kung sinabi yon at mababasa natin yun sa Bible,
ito lang yung gusto sabihin ng Panginoon, mga kapatid, maaasahan talaga natin yon. And that is God's direct promise to us. Hindi na natin kailangan na may uwak na Lord, pag yung uwak na yan nagsalita, sige, maniniwala na ako. Lord, pag yung itim na uwak pumuti, yan, maniniwala na ako. Hindi na natin kailangan antayin yun. Why? We have the Bible. Okay mga kapatid, gusto kong mag-focus dito sa talata natin sa Hebreo chapter 1, verses 1 to 3. Umpisahan natin sa verse 1. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Noon, yung mga Bible characters na binanggit natin kanina ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Pero tingnan niyo mga kapatid, pagdating sa verse 2, subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya'y ginawa ang mga sanlibutan. Mga kapatid, noon, okay, ang kinakausap ng Panginoon, yung mga characters na pinag-usapan natin kanina, na specific and miraculous yung paraan ng pangungusap ng Panginoon. Pero noon, sa pamamagitan ng mga propeta. Amen? Pero sabi ng Panginoon ngayon, amen, sabi niya, meron ng tagapagsalita ang Panginoon. Hindi na po mga propeta, kundi ang tagapagsalita na niya ay yung kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Jesus is God's ultimate promise to us. Kaya kung mga kapatid, tingnan nyo, ang tanong ulit, si Jesus Christ wala na eh. Amen? Wala na si Jesus Christ. Mga kapatid, si Jesus Christ, kung hindi nagkatawang tao si Jesus Christ, mga kapatid, hindi rin mangyayari na ma-compile ang Biblia without His power, without His ministry. Amen? Hindi pwedeng mabuo ang salita ng Panginoon without Jesus. Tingnan niyo mga kapatid, ngayon ang naging tagapagsalita na niya ay ang anak niya, si Jesus Christ. Hindi po si Jesus Christ na natili bilang tao, pero siya ay naging salita. Amen? Kaya nga sabi sa John chapter 1 verse 1, nung umpisa pa ay ang salita ay kasama na natin, 'di ba? Ang salita ay Diyos. Amen? Ang salita, tapos pagdating sa John chapter 1 verse 14, nagkatawang tao ang salita. So si Jesus Christ mga kapatid, hindi na siya tao na makikita natin, mahahawakan natin, but He is the Word. Siya yung salita. At siya yung Biblia mga kapatid. Siya yung diwa. Siya yung pinakamensahe ng Biblia from page 1 hanggang sa last page. It is all about Jesus Christ. At mga kapatid, ibinigay ng Panginoon si Jesus Christ. Okay, sasabihin natin, kasi mas maganda yung kay Abraham specific yung message ng Panginoon magkakaanak siya. Mas maganda yung kay Joseph specific yung promise ng Panginoon kasi sabi doon sa panaginip niya, paglilingkuran siya ng mga kapatid niya, specific yung promise niya Mga kapatid, tingnan niyo po kung si Abraham, pinangakuan ng Panginoon ng anak. Kung si Joseph, pinangakuan ng Panginoon na maglilingkod yung kanyang mga kapatid sa kanya. Mga kapatid, alam niyo ba kung ano yung meron tayo? Mga kapatid, tingnan niyo. Ang ibinigay ng Panginoon yung kanyang anak sa panahon natin, sa huling panahon. At tingnan niyo mga kapatid, sa Roma 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay? Mga kapatid, tingnan nyo. Nung panahon ni Abraham, okay, ang ultimate promise ng Lord, yung kanyang anak, si Isaac, na inantay nila ng 25 years. Okay, great, ang galing, ang ganda ng promise sa kanya. Mga kapatid, yun nga yung tanong ko parang mas okay pa sila kaysa sa panahon natin ngayon. Pero ito yung ipinaalala sa akin ng Panginoon. Ibinigay na niya yung anak niya.
Ang tanong, ano pa ang hindi kayang ibigay ng ating Panginoon? Ibinigay na niya yung nag-iisa niyang anak. What else? Amen? Mga kapatid, yung Bible na pinag-uusapan natin, yung Bible na pinag-aaralan natin, yung Bible na itinuturo sa atin ng mga preachers, ng mga teachers, mga kapatid, hindi ito false hope. Hindi ito pambobola lang ng Diyos sa atin. Hindi siya gaya ng mga scammer na paaasahin tayo sa wala. Na sinabi niya, sige anak, mag-pray ka na mag-pray. Paniwalaan mo na tinanggap mo na yan. Mga kapatid, hindi yun nasulat sa Biblia para umasa tayo sa wala. Amen? Kung yan ay mababasa natin sa Biblia, yes, walang burning bush. Yes, walang ilog na nahahati. Yes, walang dagat na nahati sa gitna. Kagaya ng mga naranasan nila. Pero ito nga po yung wala sila na meron tayo. Ang Biblia, ang salita ng Panginoon. At ang salita po ng Panginoon, mga kapatid, ang Biblia, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. The message of the word is the life of Jesus. Amen? Kasi kapag nabasa natin sa Biblia at pinaniwalaan natin, mga kapatid, naniniwala ako, gagawin yon ng ating Panginoon. Bakit? Nakasulat sa Biblia. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na matagal na pag-aantay dun sa prayer natin ay kasi minsan dun talaga tayo nag-i-struggle dahil yung mga pinagpe-pray natin ang tagal dumating. Kaya minsan parang pinagdududahan natin, ang tagal naman, Lord, ano ba gagawin mo ba talaga? Kaya minsan nag-aantay tayo ng specific promise, specific time. Bakit? Kasi naiinip tayo. At minsan hindi natin mapaniwalaan, natutugunin talaga ni Lord yung ating mga prayers. Mga kapatid, baka kagaya ko kayo, no, na madalas kapag ang tagal nung pinagpe-pray ko, darating yung mga, dami ko nang iisipin. Baka hindi ako karapat-dapat. Ay, baka hindi nalulugod si Lord sa akin. O baka meron akong kasalanan. Or baka hindi ito yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya imbis na magtuloy ako sa prayer, nagkakaroon ako na nagdo-double mind ako. Kaya dumarating ako, mga kapatid, dun sa point na, Lord, pwede bang specific na lang? Kasi baka nagkakamali ako, 3 taon ko nang pinagpe-pray, baka mali pala yung pinagpe-pray ko. Yun yung tanong ko eh. Yun yung gusto kong hingin sa Panginoon. Pero ito yung sagot sa akin ng Panginoon. Hindi niloob ng Lord na dun sa mga specific situations natin, ay sagutin tayo ng specific answer ng Panginoon. Naniniwala ako na sa panahon natin ngayon, ang itinuturo sa atin ng Panginoon, just believe my word. Just believe it. Kung nabasa mo yan, kung nagrema sa'yo yung salita na yan, paniwalaan mo. And maybe that is God's way kung paano niya i-develop yung relationship natin sa kanila. Ang swerte naman nila, nakita nila ang Lord. Ang swerte nila, nakasama nila si Jesus Christ. Ang swerte nila, nakita nila yung miracle na yon. Mga kapatid, yun yung estado ko, kaya ako naging tanong, yung tanong na pinag-uusapan natin. Pero alam nyo, sabi ni Peter, hindi, mas mapalad yung nanampalataya kahit hindi nila nakita ang Panginoon. Grabe, no? Naiinggit ako dun sa mga taong nakita si Jesus Christ, nakasama si Jesus Christ, pero sa Panginoon, hindi. Mas giliw na giliw ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Why? Dahil kahit wala ng Jesus Christ in flesh, but all we have is the Bible, is the Word, ang Panginoon, lalong giliw na giliw. Bakit? Kahit hindi natin siya nakita, nananampalataya tayo sa Kanya. Amen? Naniniwala ako, mga kapatid, dahil sobrang dakila ng Diyos, gusto niya talaga ma-impress tayo sa Kanya. Kaya nga, yung gagawin sa atin ng Panginoon, laging higit sa hinihingi natin. Okay, alam niya, sabi niya sa Ephesians chapter 3, verse 20. Ngayon, gusto ko tong version na ng Tagalog ang Biblia kasi nakalagay yung salitang ngayon. No? Kaya nga, ugmang-ugma to na sumagot sa akin dun sa tanong ko
Kasi I'm naka-focus ako dun sa noon. Pero ang Panginoon ngayon, sa Kanya na makagagawa, tingnan nyo kung ano yung kaya daw gawin ng Panginoon ngayon sa panahon natin. Makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi. Ay, hindi lang ng hinihingi mo, higit pa sa iniisip natin. Kaya mga kapatid, kung nag-aantay pa rin tayo ngayon, parang wala pang ginagawa si Lord. Naku, maniwala ka lang, maniwala tayo. Rael, sinasabi ko sa sarili ko, Rael, maniwala ka. Hindi kasi gusto ng Lord yung tutugon siya sa pinagpe-pray natin na hindi talaga tayo mamamangha. Baka nga yung pinagpe-pray natin, ang liit pa dun sa kayang gawin ng Lord. Kasi ang kaya niya daw gawin, ang gusto niyang gawin, laging higit sa iniisip natin at sa hinihingi natin. Diretso natin yung Hebreo, chapter 1, verse 3. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, yung pong pagkamatay niya sa krus, no, at yung muli niyang pagkabuhay, ano daw po ginawa niya? Siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Okay, mga kapatid, gusto kong isa-isahin itong verse na binasa po natin. No? Sabi doon ay inaalalayan. In English, yung pong inaalalayan is uphold. In Greek, mga kapatid, is phero, meaning to bear, to carry, and literally and figuratively, ang ganda nung sinabi po dun sa aking dictionary po ng mga Greek word, come, tapos may plus, let her drive, be driven, endure, go on, lay, lead, move, reach, rushing, uphold. Ang ganda po nung let her drive, no? Yung buong sanlibutan, inaalalayan sa pamamagitan ni Jesus Christ. As in, mga kapatid, ito yung kayang kontrolin ni Lord. Okay, mga kapatid, imagine yung mga pinagpe-pray nyo. Imagine yung mga pinagpe-pray nyo. Example, halimbawa ang pinagpe-pray natin, mga pangangailangan, katugunan sa mga pangangailangan. Alam nyo po, ang may responsible sa buong sanlibutan, ang umaalalay, ang kumokontrol sa buong sanlibutan ay ang Panginoon. Ang Panginoong Yesus. Amen? Kung yung pinagpe-pray natin na mga pangangailangan at ang problema natin, ano ba yan? Saan kaya to magmumula? Saan kaya to kukunin ng Panginoon? Sino kayang gagamitin ng Lord? Nag-aalala tayo, pero ang sabi lang sa atin ng Panginoon, sige, mag-pray ka anak. At kapag nag-pray ka, paniwalaan mo, natatanggapin mo yung hinihingi mo. Pero tayo nag-aalala tayo, paano to? Mga kapatid, pinapaalala ulit sa atin ng salita ng Panginoon, Jesus Christ. Amen? Si Jesus Christ, siya ang umaalalay. Siya ang nagdadrive ng sanlibutan. Mga kapatid, kayang-kayang gawin ng Panginoon na ihulog niya ang bituin para katagpuin niya yung pangangailangan mo. Why? Yung universe ang kayang kontrolin ng Lord. Amen? So, kahit yung boss mo sa trabaho, kaya siyang gamitin, kaya siyang kontrolin ng Panginoon to turn your situation to your favor. Pwede niyang gamitin yung teacher mo, pwede niyang kilusin yung asawa mo, yung mga anak mo, yung kapatid mo. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya na inaalalayan niya ang lahat ng bagay. Wala siyang hindi kontrolado sa mundong ito. Amen? Maaasahan natin ang Panginoon. Sabi pa nga po sa Amplified Bible, upholding and maintaining and guiding and propelling the universe. Mga kapatid, hinihingi mo na ba sa Panginoon yung buong mundo? Di ba hindi naman? Ang hinihiling mo lang sa Panginoon, maybe your relationship. Ang hinihiling lang natin sa Panginoon, Lord, yung kagalingan ng aking katawan. Lord, yung kagalingan ng aking mahal sa buhay. Mga kapatid, hindi pa nga universe yung hinihingi natin sa Lord eh. So, ibig sabihin, hindi yan mahirap sa Panginoon. Dahil ang
kayang hawakan ng Lord buong universe. Amen? Hindi mabigat sa Panginoon yung inaasa mo sa Kanya. Kung meron kang gustong ilapit sa Panginoon, mga kapatid, hindi siya dyan mabibigatan. Jesus Christ who died on the cross, He is the assurance, mga kapatid, na ibigay na niya yung kanyang buhay. Ibinigay siya ng kanyang Ama para tayo ay iligtas at mapabuti ang ating buhay sa piling niya. Kaya tayo nagkaroon ng assurance sa buhay na walang hanggan. Then, ang tanong, what else? Ano yung magiging mahirap pa sa Panginoon? Amen? Idiretso po natin yung pag-aaral natin doon sa verse. Sabi pa doon, lahat ng bagay. Amen? As in lahat ng bagay sa universe. Walang exception, walang bagay na hindi kontrolado ng ating Panginoon. Sabi pa doon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Hindi nabanggit na may kamay, hindi nabanggit na ang umaalalay at ang kumokontrol sa buong universe ay yung paa o yung mata o yung kung baka may galamay si Jesus Christ. No, walang ibang kumokontrol kundi ano po? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Alam niyo yun, salita lang ng Diyos. Hindi siya pagpapawisan. Amen? Through His Word. At pansinin po natin yung pagkakasulat, no, sa mga kapatid, sa pamamagitan ng kapangyarihan daw ng kanyang salita. Pero sa King James Version or sa English ay by the word of His power. Magkaiba yung by the power of His word. No, by the word of His power. Meaning, yung word ay hindi powerful. But yung buong power ng Diyos ay inilagay niya sa kanyang salita. Mga kapatid, I hope naiintindihan nyo. Titigan ninyo yung nasa screen at tingnan nyo yung kaibahan nung the power of His word dun sa the word of His power. Maybe, pwede natin sabihin the power of His word. Ayan yung salita ng Diyos. Tapos, sige, nilagyan ko ng kapangyarihan niyang salita ko, kaya sige, pwede niyo yung maasahan. No, hindi ganun. Yung buong kapangyarihan ng Panginoon, yun yung salita. The word of His power. Amen? At yung salita, mga kapatid, yung Biblia, yung mga kwento, yung mga turo ng ating Panginoon, mga kapatid, you cannot underestimate. Every story na mababasa natin dito, we can always relate to them. Why? Because that is God's power na naging salita. Amen? Yung kapangyarihan ng Panginoon nagkaroon ng forma at ang forma niya ay salita ng ating Panginoon. Sabi po rito sa last, nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitasan. Okay, mga kapatid. Si Jesus Christ ngayon, nagpapahinga na. Amen? Nakaupo na siya. Kaya nga po, nung siya'y nakapako sa krus, anong isinigaw ng Panginoon? Isa sa huling sinigaw niya, it is finished! Naganap na! Tapos na! Amen? Kaya pag akyat niya sa langit, naupo na siya. Mga kapatid, bakit? Natapos na niya. Wala na siyang kailangan talunin. Yung kailangan niyang talunin, yung kailangan niya i-accomplish, na-accomplish na niya, mga kapatid. Amen? So mga kapatid, isipin niyo na to. Imagine this. Yung salitang nagawa na niya, no, natapos na niya, yung paglilinis, tapos umupo na siya. Ang tinutukoy doon, mga kapatid, di ba, yung paglilinis ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, ito na yung naganap ng Panginoon. Nasolusyonan na niya, amen, yung pinakamalaki, yung pinakamalalang problema ng tao na kailanman hindi natin kayang solusyonan. Amen? Ano nga po yun? Yung kasalanan. Yan na yung pinakamatinding kasalanan at issue ng tao na talagang wala na po tayong pag-asa kapag hindi ito nasolusyonan, yung kasalanan. Dahil sa kasalanan, lahat po tayo mapapahamak. Amen? Pero nasolusyonan ni Jesus Christ. At ano pong ginawa ni Jesus Christ? Umupo. Nagpahinga na. Amen?
Ngayon mga kapatid, kung yung pinakamalalang problema ay nasolusyonan ng Panginoon, then tell me now, ano sa Panginoon yang problema natin ngayon?